Mga organs na kaya mong mabuhay kahit wala na sa iyong katawan. Pinapagana ng katawan ng tao ang kanyang sarili na parang isang makina. Ngunit paano kaya kung sabihin ko sa inyo na kaya nating mabuhay kahit wala ang ilan sa ating mga vital organs, tulad ng stomach, bato, baga at kahit kalahati ng ating utak? Ayaw niyong maniwala? Tara at talakayin natin ang mga organs na kaya nating mabuhay kahit nawala. Gallbladder o apdo. Marahil ay wala kang masyadong pakialam sa iyong apdo, pero sa totoo lang ay talagang wag mo na itong alalahanin. Ang gallbladder ay isang sac-like organ na parang hugis peras na makikita mo sa ilalim ng iyong atay at nasa bandang kanang taas ng iyong tiyan. Ang unang trabaho nito ay mag-imbak ng fluid na tinatawag na bile. Ito ay ginagawa ng atay upang tulungan na tunawin ang mga matatabang pagkain gaya ng grilled cheese na may nachos. Kapag na-detect ng iyong tiyan ang ganitong mga pagkain, ay magkokontract at maglalabas ng bile ang apdo. Ito ay dadaan sa bile duct upang tunawin ito. Ngunit ang excess na kolesterol sa ating gallbladder ay maaaring mamuo at maging mga gallstones, at ito ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding sakit. Kaya hindi na bago sa mga surgeon ang pagtanggal nito na tinatawag nila sa prosesong cholecystectomy. Kaya posible na mabuhay ang isang tao na wala ang lamang loob na ito dahil patuloy pa rin ang paggawa ng bile ang atay. Medyo mababawasan lang ito kaya dapat ay maging maingat sa iyong mga kakainin. Appendix. Ang appendix ay isa sa walang silbi na lamang loob kaya iniisip nga ng mga doktor kung bakit nga ba ito nasa ating katawan. Ito ay isang makipot na tubo sa baba ng ating large intestine sa kanang bahagi ng tiyan na parang isang 4-inch worm na nakalambitin lamang. Ayon sa teorya ay isa itong imbakan ng mga good bacteria gaya ng infection-fighting immunoglobulins. Habang para sa iba naman ay isa lamang itong spare part mula sa ating nakaraang ebolusyon. Alin man dito ang totoo, ang appendix ay mayroong hindi magandang reputasyon, at ito ay ang appendicitis. Ang kondisyon na ito ay nakukuha kapag ang iyong appendix ay na-infect at namaga sa hindi malamang kadahilanan na magdudulot dito ng parang isang bomba na sasabog anumang oras. At kapag nangyari ito, isa lamang ang magiging solusyon, ang tanggalin ito sa pamamagitan ng appendectomy. Ngunit ito ay maaaring maging sobrang sakit at magdudulot ng peklat. Sa ibang kaso, kapag may natira nang ito ay tanggalin, ay maaaring bumalik ang kirot at ito ay tinatawag na stumpitis. Napakaraming problema para sa isang useless organ. Spleen. Ito ay nasa ilalim ng iyong rib cage sa taas ng iyong stomach sa kaliwa. Ito ay isang pea-sized na kulay lila na organ. Sa loob nito, ang mga lumang red blood cells ay nire-recycle habang ang mga white blood cells naman ay iniimbak at gumagawa ng antibodies upang sirain ang mga abnormal cells sa dugo. Maraming naitutulong ang spleen sa ating katawan, ngunit mayroon itong isang nakamamatay na kapintasan. Dahil sa maselan nitong lokasyon sa ating katawan, ito ay lapitin sa pinsala lalo na sa mga aksidente sa trapiko. At dahil ang spleen ay mayroong maraming dugo na dumadaloy, ito ay maiisip mo na maaaring pumutok. At dahil ito ay mayroon lamang na wall na kasing nipis ng paper tissue, ito nga ay maaaring magkaroon ng internal na pagdurugo. Buti na lang, maaari tayong mabuhay kahit wala ito, dahil kaya naman gawin ng atay ang trabaho nito. Kidneys o bato. Ito ay isa sa mga main organ na nagpapanatili ng maintenance ng iyong buong katawan.
Ang dalawang pear-shaped organs na ito ay kritikal na gumagawa ng proseso ng pagsasala ng toxins papalabas sa bloodstream at pagre-regulate ng blood pressure, maging ang paggawa ng hormones na tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Kahit na ang bato ay isang pares, ang pagkakaroon ng isang bato lamang ay hindi nakamamatay. Ang tanging problema ay walang makapagsasabi kung kailan magsisimulang bumigay ang natitira mong bato. Ito rin ang dahilan kung bakit posible na mag-donate ng bato nang hindi naaapektuhan ang haba ng iyong buhay at libo-libong tao ang nasa waiting list ng kidney transplant. Sa totoo lang ay kaya mo ring mabuhay nang wala ang dalawang bato. Salamat na lamang sa medical treatment na tinatawag nilang dialysis, na nagsasala at nagtatanggal ng dumi sa dugo sa pamamagitan ng paglilinis nito gamit ang isang makina. Stomach o tiyan. Maniwala kayo o hindi nyo kailangan ng inyong tiyan para mabuhay. Sa totoo lang, ang isang taong wala nito ay kaya pa rin kumain at tumunaw ng pagkain gaya ng normal na tao. Kapag ang pagkain ay pumasok sa bibig, ito ay dadaan sa esophagus sa pamamagitan ng isang muscular bulb na tinatawag na lower esophageal sphincter. Ang stomach naman ang maglalabas ng acid at enzymes upang tunawin ito. Ang bean-shaped sac na ito ay kayang humawak ng hanggang 1 litro ng pagkain kahit anong oras. Kaya ano ang mangyayari kung ito ay dapat natanggalin? Para sa ilang kaso ng cancer at genetic disorder, walang ibang magagawa kundi tanggalin ang tiyan sa proseso na tinatawag nila na gastrectomy. Taong 2012 ay mayroong isang British na babae na tinanggal ang tiyan matapos na aksidenteng makainom ng cocktail na mayroon palang liquid nitrogen. Ang magandang balita ay kaya ng mga surgeon na idugtong ang iyong esophagus sa small intestines na mas magpapaiksi ng proseso ng digestion. Simpleng mga pagbabago lamang sa iyong diet ang dapat mong gawin. Colon. Kapag ang pagkain ay dumaan na sa iyong tiyan at na-absorb na ng katawan ang mga nutrients, ang mga leftovers ay mapupunta sa huling bahagi ng digestive system, ang colon o mas kilala sa tawag na large intestine. Ang trabaho ng colon ay gawing solid waste ang mga asin at undigestible fibers na ating inilalabas sa ating katawan sa ating pagdumi. Ayon sa teorya, ang colon ay isang vital organ. Ngunit salamat sa mas advanced na medical technology at sa mga surgery dahil posible nang mabuhay ng normal ang isang tao na wala ang ilang bahagi ng colon o kahit ang buo pa nito. Mayroong mga kondisyon gaya ng diverticulitis, ulcerative colitis, polyps, Crohn's disease at maging ilang cancer ang maaaring gamutin sa pamamagitan ng colectomy. Kapag ang colon ay matagumpay na natanggal, gumagawa ang surgeon ng maliit na butas sa small intestine na tinatawag na ileostomy at isang special bag ang idurugtong dito para sa lagayan ng dumi. Lungs o baga. Ang baga ay isa sa mga pinakamahalagang organ sa loob ng iyong katawan. Ang spongy, balloon-like organs na ito ay pinapanatiling buhay ang mga cells sa pamamagitan ng pagdadala ng hangin na ating nilalanghap sa bloodstream at paglalabas naman ng carbon dioxide at wasteful gases mula sa ating katawan. Ang iyong baga ay humihinga ng 12 to 15 times kada minuto. Kaya ito ay nasa 17,000 na paghinga kada araw at nasa mahigit na 6 milyon na paghinga kada taon. Kagilagilalas, hindi ba? Kung titignan ang surface area ng ating organ na ito ay makakahalin tulad sa laki ng isang tennis court. At ang kabuuan na length ng mga airways na dumadaloy dito ay nasa 1,500 miles o 2,414 kilometro. Ayan ay parang layo ng Chicago sa Las Vegas. Kaya mukhang imposible na mabuhay tayo kung wala ang mga ito. Ngunit lumalabas na kailangan mo lang kahit isa para mabuhay.
Kahit na parehong nagtatrabaho ang dalawang baga sa pag-ooxygenate ng 2,000 gallons o 7,570 liters ng dugo na pinapampapunta sa iyong puso araw-araw, pareho itong kaya na gumawa ng mag-isa. Katunayan, kaya ng isang baga lang ang nasa 70 to 80% na paggawa ng isang pares. Maraming tao na may isang baga mula sa komplikasyon ng sila ay isilang o dahil sa lung cancer ay walang pinagkaiba sa atin. Gaya na lamang ni Pope Francis, siya ay mayroong isang baga lamang simula nang siya ay naging teenager.